Ohayo gozaimasu. Golden Week na dito sa Japan, holiday, kaya walang pasok sa trabaho. Kaya naman guys, paalis ako ngayon ng bahay kasi nag-aya yung katrabaho kong hapon na mag-camping, picnic at barbecue daw kami sa labas ng bahay ni kuya. Time check ay alas 9 na nga pala guys ng umaga. Nilagay ko na nga pala yung ibang gamit ko dito sa bag, kagaya ng charger at power bank at ibang gamit na sa tingin ko ay magagamit ko mamaya sa labas. Sa wakas ay magagamit ko na rin itong camping chair at itong tent na nakatago ng ilang buwan nung panahon ng taglamig. Fast forward, sinundo na nga pala ako guys ng katrabaho kong hapon. Madali nga talaga guys mag-camping kapag may dalang sasakyan, lalo na't maraming bit-bit na gamit. Kapag ganito kasi, kanya-kanya kami ng dala ng mga gagamitin namin mamaya. Basta ang usapan namin guys na kung anong gamit sa camping ang meron kami ay dadalhin namin. Dumaan nga muna pala kami dito sa may Kynes. Bibili daw kasi guys si Chosang ng kahoy na gagamitin pang gatong mamaya. Pag gantong season nga dito guys sa Japan, yung mga bilihan dito ay nagdi-display din ng mga gamit na pwedeng magamit sa camping. Kaya nga kahit biglaan yung ayaan nyo, kahit hindi ka nakapaghanda ay matutuloy pa rin. Nilagay ko na nga rin pala guys dito sa likod yung napamiling kahoy. Pagkatapos ay diretso na nga pala kami guys bumiyahe papunta sa bahay ni Senpai. Senpai na hapon at Senpai na Pinoy nga pala guys yung kasama ko ngayong araw. Nilagay niya na nga rin guys sa sasakyan yung mga dala niyang gamit na gagamitin mamaya. Wala nga kami guys mga bitbit na pagkain, kaya dumaan na lang kami dito sa may Gyomu Supermarket. Dito na nga kami bibili ng ilang pagkain at mga iihawin namin mamaya. Kumuha kami nitong pakwan, ready to eat na yakisoba. Goods din tong malalaking Yakult at itong medyo maanghang na sausage. Sayang nga guys kasi pagpunta ko dito sa may meat area, wala yung marinated ng karne. Kaya ang kinuha na lang namin itong nakabox na pang barbecue na yakitori. Kumuha rin kami nitong sauce ng barbecue at ang hindi mawawala itong jumbo sausage. Dito na nga rin pala kami guys bumili ng maiinom kagaya nitong tubig at ng soft drinks. Meron din ditong mga disposable na gamit kagaya nitong plato, chopstick at baso. Dito na rin kami bumili nito. Kumuha rin kami nitong chichirya, seaweeds, lemon, asin at itong karne na iihawin namin mamaya. At syempre, ang hindi mawawala na isang kanang palamig. Kumuha na nga rin ako guys ng sandwich kasi wala pa akong almusal. At surprise, ito na nga yung halaga ng mga napamili namin. Libre nga din pala guys dito yung ice cubes, kaya kuha ka lang kahit ilan. At dahil medyo madami yung napamili, kaya dito na lang namin nilagay sa may box. Kaya namin itong ubusin. Fast forward, dito nga lang pala kami guys pupwesto sa may malapit sa ilalim ng tulay. Sobrang daming tao nga pala guys yung nagka-camping at nagba-barbecue ngayon dito. Buti na nga lang na malawak yung lugar. At alam nyo ba guys, na dito sa lugar na napuntahan namin, wala ditong entrance o kahit anumang bayad. Hahanap ka lang ng gusto mong mapwestuhan, tapos yun, pwede ka nang mag-relax at mag-enjoy. Pero meron din namang ibang lugar dito sa Japan na may entrance at kailangan ng reservation bago pumunta. Panigurado na mas maganda dun. Pero kami guys, goods na sa gantong lugar. At ito na nga rin pala yung napili naming pwesto dito. Inassemble agad namin yung mga dala naming gamit, kagaya nitong lamesa at upuan. Yung klima nga dito ngayon guys sa Japan, kung mapapansin nyo ay maaraw. Medyo mainit lang siya, pero hindi siya yung init na pagpapawisan ka. Maliban na lang kung malapit ako sa'yo. Malakas at malamig din kasi guys ngayon yung simoy ng hangin. At diretso na nga rin namin guys inassemble yung mga dala naming tent. May tigi-isa nga pala kaming mga dala guys. At pag nabuo nga to, ang plano namin ay pagtabi-tabihin lang. Ano nga bang magiging tawag dun guys? Kapit bahay o kapit tent? Last year pa nga yung huling gamit ko nitong tent, kaya nakalimutan ko na kung paano buuhin to. Kaya nagpatulong na lang ako dito kay Senpai. Sa sobrang lakas nga guys ng hangin dito, yung ibang gamit ay nililipad na. At nilipad nga din pala namin guys yung ibang gamit namin. Sa tingin kasi namin na parang mas magandang pumesto doon sa may malapit sa tubig. Pero kung ako lang, mas pipiliin ko pa rin ang pumesto sa tabi mo. Sinafety ko nga din to guys tent ko kasi nilipad to kanina. Feeling niya parachute siya. Pati yung sasakyan ni tropa ay pina-adjust na rin namin para malapit lang dito sa may pwesto. Eto nga guys bubong ng tent ko, naisipan namin na gawin na lang bubong na trapal. Kaso mission failed, kaya wag na. Pwede nga palang paliguan yung ilo guys. Kaso nga lang, wala sa plano namin mag-swimming ngayon. Baka sa susunod na lang. Fast forward, sinindihan na nga pala namin guys yung apoy para makapagsimula na sa pag-ihaw. At habang inaasikaso ng mga kasama ko yung iba, nilabas ko na rin yung mga pagkain na napamili namin kanina. Aba, nakaka-excite na mag-ihaw. Alam nyo ba guys, isa to sa nagustuhan ko dito sa Japan. Yung gantong hobby ng mga tao dito na kapag gantong season, sa labas ka lang, magba-barbecue, magre-relax na may sariwang simoy ng hangin. Mga gamit nga pala to guys ni paring hapon. Grabe nga kompleto. Aba, pwede na mag-asawa. Inayos na nga rin pala namin guys yung mga pagkain at gamit na dala namin. Sa sobrang dami nga, hindi na nagkasya dito sa lamesa. Lalo akong nagutom. Ang sarap kasi ng amoy nitong iniihaw. Kaya binuksan ko na rin to guys yakisoba. At matik na kapag gantong sa ihawan, hindi mawawala yung tutong.
At hiniwa na nga rin to ni Senpai Pakwan para makain na rin namin. Grabe, sa sobrang dami ng nakain ko, full tank talaga yung tiyan ko. At nung medyo hapon-hapon na nga guys, nilagay na ni Chosang yung mga panggatong na kahoy. Nag-bonfire na nga rin kami kasi hindi kami magpapaabot dito ng gabi. At nung palubog na ang araw, medyo lumamig na. Saktong-sakto rin na pampainit yung init ng apoy. At kanina nga guys, sa may malapit sa pwesto namin, may nagpicture na mag-shotang Japanese. Narinig nga namin na nababanguhan sila sa iniihaw namin. Parang masarap daw, kaya inaya na namin kumain. Ineksperimentohan nga nila tong saging, inihaw din nila. Naibida ko din tuloy sa kanila yung banana Q natin dyan sa Pinas. Pinakita ko nga sa kanila yung picture ng banana Q. Mukhang masarap daw, gusto nilang tikman. At time check, mag-aalas 6 na ng gabi. Habang hinihintay nga namin na maubos yung apoy, dinisassemble na rin namin tong mga tent namin. Naka-jacket na nga kami dito guys kasi malamig na talaga. At pagkatapos nito, nagsiuwian na kami sa kanya-kanya naming bahay. Yun lang, hanggang dito na lang. Huwag ka ulit mawawala bukas. Maraming salamat ulit sa iyong ilang minuto.